Paano ba yan? Mga loyalistang tanga, loyalistang bangag, kakaping, kakapwit. Pagsak na naman yung ratings ngayon ni Marcos Jr. Bangag. Wala na talaga. Wala nang tiwala ang taong bayan sa inyo. Kaya kahit ano pang yung pagtatanggol sa puon nyo na si Marcos Jr., wala nang maniniwalang taong bayan sa inyo. Kitang-kita nyo naman ngayon sa bagong survey ng SWS, talagang lumalagapak ang survey niya dahil talagang sa pinagagawa niya sa bayan natin Pilipinas. Walang ginagawang matino dahil nga sa kagagamit ng kukin, kaya walang magandang vision o mission sa Pilipinas kung paano niya patakbuhin o pagandahin ang buhay ng mga simpleng mamamayan na katulad ko. Wala na talaga. Kahit ano pa ang pagtanggol ng mga loyalistang tanga kay Marcos Jr., wala nang taong maniniwala. Kahit saan pa kayo magsurvey dito sa Luzon, Visayas, Mindanao dahil sa pinagagawa ng Marcos Jr. administration sa bayan na to, wala silang ginawa sa loob ng 4 na taon. Hindi puro Duterte, lahat Duterte. Lahat Duterte talaga. Ngayon tinitira na naman yung mga kalyado ni Duterte sa Senado. Paano naman ang kaso ni Boyeng Remulla? Wala talaga. Parang masasabi mo talaga na nabudol tayo na bakit sinuportahan si Marcos Jr. makaraang eleksyon. Talagang lubog na sa kahirapan ng Pilipinas. Talamak ang korupsyon, walang napanagot. Yung nakaraang sono niya, nakaraang taon, nagsalita pa siya na pahiya naman kayo. Dapat siya ang unang nahiya dahil siya ang pulot dulo ng kaguluhang ito. Siya ang pasimuno sa nakawan sa bayan. Isipin mo naman kung paano lumago yung yaman niya. Dating 400 million, naging 1 billion mahigit na. Halos parehas lang sila ni pinsan niya, Martin Romualdez. Grabe yung paglago. Tapos ngayon, si Sarah tinitira nyo sa confidential fund. Talagang walang kakwinta-kwinta. Ang dami namang presidente nagdaan. Si Noynoy Aquino, pinaka worst president man yun. Mas pinaka worst talaga to si Marcos Jr. Bangag. Ayun, pumunta na naman kahapon sa Japan. Si state visit daw. Kala siguro niya mauto niya yung mga Hapon doon sa Japan. Baka mangutang na naman to ng pera para may manakaw na naman. Pero hindi talaga siguro magpapauto yung mga Hapon dahil alam na nila na bangag na yung presidente ng Pilipinas. Kaya ngayon, hintay natin yung sinampang kaso doon sa United Nations dahil napatunayan talaga ng taga-Japan Human Rights Watchdog na talagang political motivated ang ginagawa ngayon sa mga pamilyang Duterte. Pamumulitika. Ginagamit yung ICC para sa pansarili niyang interest. So yun lang muna guys ang update natin ito. Huwag niyong kalimutan mag-comment, mag-subscribe, mag-share sa video natin para maraming makapanood. Talagang sirang-sira na talaga. Kahit ano pang pagtatanggol pong mga yung listang vlogger, yung listang bayaran, wala na kayong mautong mga Pilipino dahil talagang nagigising na yun. Sirang-sira ng imahe ng Marcos Jr. administration niya. Kung malakas pa yung Marcos Jr., dapat bumulusok yung survey niya pataas, hindi pababa. Tapos yun, gusto nyo pang i-extend ng termino, bagsak na nga, i-extend pa. Ang kakapal naman ng mukha nyo. I-extend si Marcos Jr. Umpisa na kung maganda ang performance, wala namang nagawa sa bayan kundi puro katarantaduhan. So yun lang muna guys, bye bye.